Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng Espanya. Sa loob ng mahigit 300 taon, maraming Pilipino ang namuhay sa hirap, takot at pang-aabuso. Pinagbabayad sila ng mabibigat na buwis kahit kapos na sa pagkain at kabuhayan. Marami ring Pilipino ang pinilit na magtrabaho sa ilalim ng sapilitang paggawa o polo eserbisyo kahit labag sa kanilang kalooban. Habang nagpapakahirap ang mga Pilipino, patuloy naman ang kapangyarihan at pribilehiyo ng mga opisyal ng Kastila. Dahil dito, unti-unting lumaki ang galit at pagkadismaya ng mga Pilipino laban sa mapaniil na pamahalaan. Ngunit sa Cavite Arsenal, may ilang manggagawa at sundalong Pilipino ang nakatanggap ng espesyal ng pribilehiyo bilang kapalit ng kanilang serbisyo. Sila ay hindi pinagbabayad ng buwis at hindi kasama sa sapilitang paggawa. Buong akala nila ay mananatili ang kanilang kaunting kalayaan at karapatan. Ngunit sa isang utos lamang mula sa pamahalaang Espanyol ay tuluyang nasira ang kanilang katahimikan. Isintodos! Si Eliminal Sus Privilegios! Magbabayad na kayo ng buwis at ang susuway ay paparusahan! Noong Enero 1872, nagsimula ang pag-alsa sa Cavite Arsenal, isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na kalaunan ay nakilala bilang Cavite Mutiny. Sa panahong iyon, may nabubuo ng plano na sabay-sabayang pag-aalsa kung saan sa Maynila na pagkasunduang magsimula. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng pesta sa Sampaloc, Manila at kasabay nito ay ang pagputok ng mga fireworks bilang bahagi ng selebrasyon. Dahil dito, inakala ng mga manggagawa sa Cavite Arsenal na iyon na ang hudyat para pagsisimula ng pag-aalsa kaya agad silang kumilos. Hanggang kailan tayo magpapasakop? Hindi na natin ito kayang tiisin. Panahon na upang lumaban. Magkaisa tayo! Sa maling interpretasyong ito, biglaang sumiklab ang Cavite Mutiny na nagdulot ng kaguluhan at naging simula ng mas malawak na hinala ng mga Espanyol sa mga pinaghinalang sangkot. Noong Enero 1872, pinangunahan ni Sergeant Lamadrid ang pag-alsa sa Cavite Arsenal. Humigit kumulang 200 manggagawa at sundalo ang sumama sa mutiny laban sa pamahalaang Espanyol. Tigil! Para saan mga rebelde? Marami sa mga nag-aaklas ang ipinakulong habang ang iba ay ipinatapon sa Mariana Island. Dahil sa pangyayaring ito, naghanap ang pamahalaan ng mga taong masisisi sa nangyari. Magandang araw, Gobernador General. May mga paring sangkot sa pag-alsa. Dahil sa testimonya ni Zaldoa, ibinintang sa Gumburza ang mutiny. Sa ngalan pamahalaan ng Espanya, inuutosan ko kayo, hulihin ang 3 pari. Isa-isang dinakip at 3 pari, kahit kulang ang ebidensya laban sa kanila.
nanatiling matatag ang tatlong pari kahit sila ay nakakulong. Hindi naging patas ang paglilitis sa Gumburza sapagkat sa halip na makakuha sila ng makatarungan at walang kinikilingang pagdinig, sila ay agad na itinuring ng mga salarin ng pag-alsa kahit kulang ng matibay na ebidensya laban sa kanila. Sa ilalim ng kontrol ng mga kolonyal na otoridad, ang proseso ng paglilitis ay naging maikli, dahilan upang maipataw sa kanila ang parusang kamatayan. Kayo ay napatunayang may sala. Kayo ay hahatulan ng kamatayan. Inosente kami! Noong Pebrero 17, 1872, idinala sa Bagong Bayan sina Padre Mariano Gomez, Padre Jacinto Zamora at Padre Jose Burgos upang isagawa ang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. At kabilang na dito ang traidor na si Zaldoa. Sa kabila ng kakulangan ng matibay ng ebidensya, itinuring silang mga traidor na pamahalaang Espanyol. Libo-libong Pilipino ang nagtipon upang saksihan ang malungkot na pangyayaring ito. Makikita sa kanilang mga mukha ang takot, lungkot at galit sa kawalan ng hustisya. Handa na akong harapin ang Diyos. Inosente ako! Sa araw na iyon, maaring pinatay ng mga Kastila ang tatlong pari, ngunit hindi nila napatay ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang kanilang kamatayan ay naging simbolo ng katotohanan, katapangan at paglaban sa pang-aapi. Ang sakripisyo ng Gumburza ang nagsilbing inspirasyon sa maraming Pilipino, kabilang si Jose Rizal, upang ipaglaban ang kalayaan ng bayan. Hanggang ngayon, ang kanilang pangalan ay patuloy pa ring inaalala bilang mga bayani nag-alay ng buhay para sa katotohanan at katarungan.